Hi guys! Welcome back to our channel. If you're watching me for the first time, my name is Romina and since 2019, yes po, malapit na tayo mag 7 years dito kay First, I have been making vlogs about real estate, about First Park Homes, and about po sa mga FAQs or yung mga palagi pong tinatanong ng mga first-time home buyers. For this video, isa-summarize po natin lahat ng na-discuss ko from parts 1 to 3. So, yung mga basic questions nyo po about payment terms. Pero guys, kung gusto nyo po ng mas in-depth na explanations, like ano bang ibig sabihin ng fixing period, anong ibig sabihin ng loan term, loan difference, ano ang mga options ni buyer kapag na-decline siya sa bank. So, meron na po tayong mga vlogs about that. Panoorin na lang po yung mga naunang videos natin about payment term. Just in case, hindi po natin makover lahat ng mga katanungan nyo about payment terms dito sa video na to. Okay, so mahaba po yung topic natin ngayon. Kaya without further ado, dyan lang po kayo and stay tuned! Since ang title nga po nito ay Payment Terms for Beginners, ibig sabihin kailangan natin simulan sa pinaka-basic. What is payment term? When we say payment term, it means yung payment option mo. Kung paano mo gustong bayaran yung property na binibili mo. Ano ba yan? Magka-cash ka ba? Magpa-financing? If magda-down payment ka, anong klase yan? Spot down payment or stretch? Later, we will discuss po kung ano yung mga units na required mag-spot down payment. But before that, discuss po muna natin what is TCP. TCP means Total Contract Price. Ito po yung price ng binibili nyong property. It is the base price of the house and lot or lot only. And if batable po yung property na binibili mo, base price plus VAT. Regardless of the payment term, kapag sa developer po kayo bumili ng property, kailangan mo munang mag-reserve. Reservation fee, ilang beses ko na rin naman po ito na-explain dito sa channel. Basically, ito po yung bayad mo sa company to reserve yung gusto mong unit, usually for 30 days, while deciding kung tutuloy ka ba or hindi. During this time then, after reservation, nagsasubmit na po tayo ng follow-up requirements. Like proof of civil status, proof of income, proof of billing, etc. Anyway, si reservation fee po ay non-refundable and non-transferable. Meaning, kung gusto mo pong magpalit ng unit, magbabayad ka po ulit ng another reservation fee. So, bakit siya non-refundable? Ganito siya, guys. Pag nagre-reserve po tayo ng unit, para yung reservation fee, para tong placeholder nung gusto mong unit, na para bang sinasabi mo po kay developer, oh, ako muna to. Huwag ibibigay sa iba yung unit na ni-reserve ko habang inaasikaso or habang kinukumpleto ko pa yung mga requirements na ipapasa ko. Kaya non-refundable si reservation fee is because it locks the unit for you. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-offer ni developer yung unit na ni-reserve mo sa iba pang buyers na ready na din kumuha. Kung magbago man po yung isip natin sa huli, okay lang. Life happens, ganun talaga. Pero dahil po, hinold na ni company yung unit na to exclusively under your name for a certain period of time, yun po yung reason kaya hindi na pwedeng ma-refund si reservation fee. Pero ang good news, deductible naman po si RF sa TCP. Kung mag-housing loan kayo, doon po siya sa down payment ibabawas. Yung next po ng reservation fee is nakadepende po yun kung ano yung payment term na pipiliin mo. So, doon po sa part 2 nung series natin, meron po akong ginawang dalawang classification ng payment terms. So, yung una is cash basis, and then the second one is financing. When we say cash basis, it means diretso po kayo kay developer nagbabayad. So, meaning, wala pong interest. Kasi nga, hindi naman po kayo nangungutang. Hindi kayo nanghihiram kay bank or kay in-house or pag-ibig. In other words, wala po kayong housing loan. Financing naman, ibig sabihin, meron pong part ng TCP nyo na inuutang nyo sa isang financing institution. And therefore, dahil nga po, housing loan yun, meron pong interest yung pinahiram nilang amount sa inyo. Meron po tayong 2 types ng cash payment. The first one is spot cash. Again, para madali nyo pong matandaan, kapag ako po ang nag-e-explain when I use the word spot, as in spot payment, spot cash, spot DP, kapag ginamit ko po yung word na spot in this context, it means on the spot na bayad. Isang bagsakan. Spot means lump sum, upfront,
one-time payment. Anong advantage ng spot cash? Siyempre, mas malaki po yung discount. Kasi nga, ang payment term discount po natin ay nakabase kung magkano yung isa spot mo. Gets nyo ba? Ulitin natin. Ang payment term discount po or spot discount kung tawagin sa office, ito po ay nakabase doon sa amount kung magkano yung babayaran mo ng isang bagsakan. So, the bigger the spot payment, the bigger the discount. So, syempre, kung buong TCP po yung isa spot mo, yung spot discount natin, doon po siya i-apply sa mismong TCP. Aside from that, from time to time din po, nagkakaroon din tayo ng special discounts. Ang tawag po namin dito sa office ay promo discount. So, kapag nag-spot ka, may spot discount ka na, and meron ka pang promo discount. So, quick summary, meron po tayong dalawang klase ng payment term, cash basis and financing. And under cash basis, spot cash. And the second type naman po ay deferred cash. So deferred cash naman po, basically what it means is yung buong TCP, hahatiin natin siya equally into 24 months or 2 years. Minsan, meron din po tayong mga promo payment term na instead of 24 months, minsan pumapayag na po si first na gawing 36 months or 3 years to pay yung TCP. But again, depende nga po siya sa promo natin for that month kung kailan kayo magre-reserve. Kasi hindi rin po palaging available yung promo natin na 36 months deferred cash. Medyo may kabigatan lang po yung monthly ng deferred cash. Kasi after all, yung buong TCP, babayaran mo lang siya into 2 years or 3 years. Pero, ang advantage naman po ni deferred cash, and kaya marami din kaming clients na ito yung pinipili na lang payment term, is because after 2 years or after 3 years, fully paid ka na. Wala ka nang iisiping housing loan, hindi ka na may stress kung papasa ka ba sa bank financing or hindi. Basically, hindi ka po mag-a-apply ng home loan. And the biggest advantage po talaga ni deferred cash ay since diretso nga po kayo kay first nagbabayad or kay developer nagbabayad, wala pong interest si deferred cash. So, sino po yung mga perfect or yung mga bagay dito kay deferred cash? Number 1, kung sino po yung mga may afford mag-deferred cash. Kasi nga po, sabi ko kanina, may kataasan po talaga yung monthly dito as compared kung nag-financing na lang po kayo. Number 2, yung mga senior citizens po natin na hindi na qualified yung age nila kay bangko or kay pag-ibig. And number 3, yung mga former Filipinos po natin na clients na hindi pwedeng mag-dual. Since majority po ng banks dito sa Pilipinas, nag-a-approve lang po ng home loan sa mga dual citizens or sa mga Filipinos talaga. Kung kayo po ay former Filipino, much better po if mag-deferred cash na lang tayo. Kung afford naman natin. Para hindi nyo na po kailangan mag-apply ng loan and hindi nyo na rin po kailangan magpa-dual. Basically, yung mga ayaw po mag-housing loan, better option po si deferred cash. The only caveat is, unlike sa spot cash, wala po tayong discount kay deferred cash. Kasi nga, inalaw na po tayo ni company na bayaran ng ilang years yung TCP na walang interest. So, yun na po yung pinaka-perks natin kay deferred cash. So, kung gusto niyo po ng spot discount pero deferred cash pa din, pwede naman. Message niyo po ako, gagawa ko kayo ng computation. Pwede natin gawin spot 5%, tapos 95% into 24 months or 36 months, or spot 10%, tapos 90% naka-deferred cash, or spot 20%, or kung magkano po yung kaya natin or gusto nating is-spot. Again, yung sinabi ko earlier, the bigger the spot payment, the bigger the spot discount. Next naman is financing. Suppose wala kayong pang cash payment. After all, hindi naman po lahat sa atin ganun ka-liquid or may ganung capacity. We can always choose to finance naman, meaning housing loan. For the total beginners, imagine nyo po ganito. Meron kayong gustong bilhin na bahay. Kunwari, 100 pesos. Kunwari lang, para madali natin ma-appreciate. So, dito po sa Pilipinas, wala pong financing institution na yung buong TCP or yung buong 100 pesos is hihiramin mo po sa kanila para makabili ka ng bahay. So, kailangan mo munang mag-down payment. Balik tayo dun sa example ko kanina. Yung bahay na gusto mong bilhin is worth 100 pesos. Yung standard na down payment natin is 10%, which is in this case, 10 pesos. Ito po yung down payment mo.
babayaran mo siya directly kay First. Kaya lang, let's say, wala kang 90 pesos. 10 pesos pa lang yung nababayaran mo kay company. So, anong gagawin mo? Saan ka kukuha ng 90 pesos? Doon na po papasok si financing institution. Basically, si bangko or si Pag-ibig or kung kanino ka mag-a-apply ng home loan, sila po yung mag-aabono nung 90 pesos na kulang mo kay developer, babayaran nila to kay First. So, nagbayad ka ng 10% down payment, tapos inabonohan ng financing institution yung kulang mo na 90 pesos, wala ka ng utang kay First. Kanino ka na may utang? Doon po kung sino yung nag-abono ng 90. Dito po kay First, we have 3 options for financing. Bank, Pag-ibig, tsaka in-house financing. Isa-isahin natin sila para hindi kayo malito. Bank financing, ito po talaga yung standard option natin. Lahat ng projects ni First, lahat ng units ni First, pwedeng i-apply for bank financing. In terms of requirements, based on experience, same lang po si bank financing and Pag-ibig financing. Except of course, kay Pag-ibig, dapat mag-member ka. But the rest, in terms of process and interest, halos same lang po talaga sila. Ang maganda lang po kay bank is mas mabilis po sila mag-process ng housing loan. Ang standard timeline nila is 2 to 3 months. Actually, medyo matagal na yung 3 months. Kasi madami rin akong clients na weeks lang or 2 weeks lang approved na agad. And yung mga accredited banks natin dito kay First, nag-a-approve po sila ng home loan even if hindi pa gawa yung bahay or magsa-start pa lang yung house construction. Again, na-discuss ko na po ito sa part 2 nung series natin na payment terms. Panoorin nyo na lang po later. So, sa housing loan po, i-apply tayo ni First sa mga accredited banks natin kung saan po qualified yung unit natin to apply with. For Pag-ibig financing naman, hindi po siya kasing higpit ni bank in some areas. For example, si Pag-ibig, pumapayag siya kahit hindi immediate family member yung representative mo sa Pilipinas or si AIF. And yung age requirement din po ni Pag-ibig is up to 70 years old, whereas si bank po ay hanggang 65 lang. And si Pag-ibig naman po, nagbibigay siya or nag-o-offer siya up to 30 years na loan term. Basta qualified yung age mo for 30 years na loan term. The only downside po kay Pag-ibig is meron silang ceiling or cap kung hanggang magkano lang po yung pwede mong i-loan sa kanila, which is hanggang 6 million pesos only. So kung meron ka ng existing Pag-ibig loan, let's say 4 million pesos, regardless even if sobrang laki pa ng income mo, yung pwede mo na lang pong i-loan sa kanila is hanggang 2 million pesos na lang. So kay bank kasi, parallel yung amount na pwede mong i-loan sa kanila, depende sa laki ng income mo. This is also the reason kaya select projects lang po tsaka select units lang din yung tinatanggap ni Pag-ibig kay First. So kung may gusto po kayong specific na unit, message me for inquiries. Check natin if qualified ba kay Pag-ibig. Last naman po ay si in-house financing. I'm just gonna say it, hindi po natin ino-offer si in-house financing from the get-go. Sobrang taas po kasi ng interest talaga ni in-house. Times 2 or times 3 po yung interest niya as compared kay bank tsaka kay Pag-ibig financing. And aside from that, si in-house financing din po yung may pinakamaiksing loan term na kayang ibigay. Hanggang 10 years lang po yung kaya nilang i-offer. And the reason being is, mas lenient po kasi si in-house financing pagdating sa qualifications ng mga buyers. Let's say for example, meron kang credit card na hindi binayaran or meron kang foreclosed property or hit sa CMAP, blacklisted ka na, hindi ka na ulit pwedeng mag-loan sa bank financing. Obviously, mas high risk ka na po sa paningin ng mga financing institution natin like sila bank. Therefore, kapag in-approve ka pa rin nila IHF despite having adverse record, mas mataas na po yung risk sa part nila. That is why mas mataas po yung interest nila IHF. But the good news naman po is, yes, mataas yung interest ni in-house financing, pero meron tayong in-house financing. Andyan siya as a plan B. Kumbaga, ito po yung alternative option natin just in case hindi po kayo ma-approve for bank financing. Pwede ka muna mag-in-house financing while you are re-strategizing. I have a client before na hindi siya na-approve sa bank kasi meron siyang existing auto loan. Pero 2 years na lang naman, matatapos na yung car loan niya. So, nag-in-house financing muna siya for the first 2 years and then after that, in-apply ulit siya ni First kay
Pag-ibig Financing naman. And right now po, nagba-monthly na siya ngayon kay Pag-ibig Financing. So quick summary, si Bank Financing po yung pinaka-accessible and pinaka-mabilis mag-process ng loan, pero strict po talaga sila sa requirements. Dapat may stable income ka, wala kang hits sa CMAP, meron kang full income documents na mapapakita. Also, mahigpit din po sila sa representative. As much as possible, kailangan ka mag-anak talaga. Pag-ibig Financing is only applicable to our select projects and hindi po kasama dito si first editions. Also, hanggang 6 million pesos lang din po yung pwede mong i-loan sa kanila. However, ang maganda naman po with Pag-ibig Financing is sila po yung may pinakamahabang loan term na pwedeng i-offer sa inyo. In-house financing naman is our last resort. The only time lang po na i-endorse kayo ni First kay in-house financing is kapag na-decline po kayo kay bank or Pag-ibig. Mas lenient sa requirements, pero mas mataas po yung interest, mas maiksi yung loan term, and pinakamalaki din po yung monthly amortization. Ayan po ang ating payment terms. Para hindi po kayo malito, ginawan ko po kayo ng simplified computation. Kapag spot cash, reservation fee, spot cash, and then last po yung retention fee. Deferred cash naman, reservation fee muna, tapos deferred cash. Yung deferred cash, pwedeng payable in 24 months or 36 months. Kapag deferred cash na may spot down payment, reservation fee muna, tapos yung spot DP, and then the rest naka-deferred cash. Kapag financing naman, reservation fee muna, tapos down payment, and then kung magkano po yung balance, yun po yung ia-apply natin for the housing loan. Ito lang po yung kailangan nyo matandaan, guys, para hindi po kayo malito. The only time na magkakaroon kayo ng down payment is kung magka-apply po kayo ng home loan. Si down payment naman po ay 0% interest din. Same with reservation fee. Kasi nga po, diretso pa kayo kay first or kay developer nagbabayad. So, hindi pa po kayo nanghihiram sa isang financing institution during this stage. Kaya lagi ko din pong sinasabi sa mga clients ko and sa mga vlogs ko din dito sa channel na as much as possible, guys, kung kaya niyo pong lakihan si down payment, gawin niyo na. Kasi the bigger the down payment, the smaller the amount na ia-apply natin sa housing loan. And therefore, mas maliit din po yung amount na magkakaroon ng interest. Meron din po tayong different types of down payment. We have spot down payment and we have stretch down payment. Again, kapag spot means on the spot, and stretch means installment. As a general rule of thumb, mas maaga ang turnover, mas maiksi po ang down payment period. Ang standard down payment po natin dito kay First ay 10% in 12 months. Sometimes, meron din po tayong promo payment term na 15% down payment payable in 18 months. Pero promo lang yon kasi hindi po siya yung standard na payment term like si 10% in 12 months. Siyempre, kapag ang unit mo po ay RFO na or gawa na yung bahay, hindi mo po siya pwedeng bayaran ng 12 months. Kailangan doon is 10% in 1 month. And of course, si spot down payment naman has its own advantages. Number 1, sabi ko nga kanina, the bigger the spot, the bigger the discount. And number 2, mas favorable po yung mga special promo natin sa mga client na magsa-spot down payment. For example, this time, pwede pong makakuha ng 1 aircon si client if magsa-spot down payment siya. Pag nag-inquire kayo sa akin, guys, possible hindi na po ganito yung special promo natin kasi nga, nagbabago din siya from time to time. So, may mga ganun tayo. Message me if you're interested para ma-assist ko po kayo ng maayos. Last but not the least ay si monthly amortization. Ito na po yung monthly na binabayaran natin kay bank or Pag-ibig. Depende po kung kanino kayo nag-housing loan. So of course, when we say monthly amortization, meron na pong kasamang interest yan. Remind ko lang po na dito kay First, tayo po ay developer-assisted loan, meaning si company po ang mag-a-apply ng home loan mo on your behalf. So less hassle na po on your part as the buyer and higher chance din po na ma-approve. Kasi dito po kay First, right after reservation, meron po tayong pre-assessment sa side ni First. So early on the process, nagkakaroon na tayo agad ng idea if mataas ba yung chance natin ma-approve or not. Aside from that, during down payment period, ina-apply na rin po tayo ni First sa housing loan. Para mahaba po yung time natin to prepare and the goal is, by the time po na matapos tayo sa down payment, ay
ideally, meron na pong isang financing institution na nag-approve ng housing loan natin. Okay, ayan po ang ating simplified pero sobrang detailed na vlog about payment term. Final reminder lang po kasi marami din akong naririnig na clients na pinangakuan daw ng kausap nilang agent ng automatic or guaranteed loan approval. Wala po tayong ganon. Okay, ito naman lagi ko rin pong sinasabi sa mga vlogs ko, kahit gaano kalaki yung income mo, kahit maganda yung trabaho mo, kahit meron tayong mga partnered banks, there is no such thing as 100% guaranteed loan approval. Kaya marami naman na po tayong mga vlogs about housing loan dito sa channel. Check nyo na lang po yon when you have the time. Sana po nag-enjoy kayo sa topic natin today. If you like this video, please remember to like and subscribe. Also for inquiries, you can contact me on my Facebook profile. You can also message me on my Facebook page. Pwede rin po sa Viber or sa WhatsApp. Please message me first so I can assist you properly before po tayo mag-schedule ng site tripping. And once again, this is Romina. Thank you po for watching. Bye!